Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng compost or organic fertilizer. So, ito yung ating tinatawag na compost. Ito ay organic fertilizer. Ginagawa niyang malambot, fluffy at napapanatili nga yung moist in a period of time yung ating lupa. Then para lumaki at gumanda yung halaman natin. So merong component ang pagko-compost. Number 1, green material, yung mga dahon na green, damong green, yung animal manure, then coffee grounds, considered din siya na green materials. And second ay yung brown materials, yung mga tuyong dahon, tuyong damo, mga carton, egg trays, pwede din. Then yung pangatlo ay tubig. So kailangan ng ating compost ay moisture para lalong mapabilis ang decomposition rate. And pangatlo yung hangin or air. So kailangan ng ating compost yung hangin para maging aerobic and para yung bacteria lalong kainin or i-turn yung ating mga materials into compost. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo ako sa paggawa ng compost within 45 days. Pwede naman tayong makagawa ng compost ng within 30 days, kaya lang kailangan medyo pino yung mga materials natin para mas madali siyang ma-decompose. Since nasa area natin ay medyo malalaking dahon at yung mga damo ay medyo matitigas, so within 45 days ay makakagawa tayo ng organic fertilizer na pwedeng gamitin sa ating mga garden. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo ako. Ito ang green materials na gagamitin natin sa paggawa ng compost. So ito ay dahon ng malunggay, dahon ng saging, mga damo. So pwede din yung animal manures, kaya lang sa area natin walang animal manures. Pwede din yung mga coffee beans na pinagpigaan ng mga kape. So consider din siya na green materials. Then ito naman yung mga brown materials, mga karton, mga tuyong dahon, tuyong damo. Considered siya na brown material. Pwede din yung mga karton, yung karton na hindi makikinis yung kulay brown. Mga egg trays, yung mga pinagamitan ng egg trays, pwede din siyang gamitin as brown material. At the same time, pwede din gamitin yung mga pinagtistisan o kusot ng kahoy. So ito yung brown materials natin na gagamitin sa ating compost. Then another component ng ating compost ay yung tinatawag na tubig. So kailangan din natin ang tubig para to keep yung moisture do sa ating compost pile. Then yung hangin. So ang first step na gagawin natin ay first layer ay ilatag natin yung ating green materials. Siya yung unang layer. Then followed by brown materials. Again, kailangan yung ating compost pile ay at least 3 feet or 4 feet in diameter. Then, lalagay na natin yung brown materials. So madali lang siya. Parang sapin-sapin, layer by layer. Then, after ng brown material, ay yung tinatawag ulit na green material ulit. Then, kailangan nating basahin din yung mga materials na yan. Kasi, para yung moisture nagpapabilis ng pag-decompose ang tubig. Then, next layer ay green materials lang. Bali, ang gagawin natin ay alternate green, brown, green, brown. So, yun ang ating proseso ng paggawa ng compost file. Again, at least 3 feet to 4 feet in diameter para ma-maximize yung pagde-decompose ng ating mga materials. Then ipi-flip natin yan after 5 days. Yung pag-flip ay ini-introduce natin yung hangin para mas lalong uminit yung ating compost pile para ma-reach niya yung 120 degrees Fahrenheit pataas. So yung temperature na yon, pinapatay yung mga pathogens na hindi maganda sa ating halaman
At the same time ay pinapatay niya yung mga buto na nasama o buto ng damo na nasama sa ating compost pile. So again, yung ating compost pile, at least 6 inches ang kapal, 6 to 12 inches ang kapal every layer. Brown 6 inches to 12 inches, then green materials 6 to 12 inches ang kapal. Layer by layer lang siya, alternate. And make sure generously mag-apply tayo ng tubig para yung moisture content ng ating compost pile ay mas maganda. Mas basa yung compost pile natin, yung mapapabilis dito yung pagdidecompose ng ating mga materials para maabot natin yung tinatawag na thermophilic stage, yung 120 Fahrenheit pataas. Habang gumagawa tayo ng layer ng compost pile natin, lalagyan natin siya ng finished compost para ma-jumpstart yung ating materials para ma-decompose. So yung ating compost or finished compost ay may mga bacteria na doon na makakatulong para lalong mapabilis ang decomposition ng ating mga materials. Again, don't forget to add water doon sa ating compost pile. Ang last layer ng ating compost pile ay yung green materials. So, siya yung pinaka-ibabaw. Then again, add ulit tayo ng finished compost para lalong mapabilis yung decomposition rate ng ating mga materials. Then after that, ay tatakpan natin siya ng tarpaulin or plastic para hindi maprotektahan natin yung ating compost pile from rain. Kung sakaling umulan, hindi masasaturate ng tubig yung ating compost pile. At kung sobrang init naman, ay hindi kagad siya basta-basta matutuyo. Then after 5 days, ay ipi-flip natin siya para ma-introduce yung hangin dun sa ating compost pile para lalo siyang uminit. So make sure na yung plastic ay lagyan ng pabigat kasi pagka humangin, possible na matanggal yung takip ng ating compost pile. Ito na yung ating compost pile after 5 days. So ang temperature niya ngayon ay nasa 98 degrees Fahrenheit. So medyo mababa yung ating temperature. So ang target nating temperature ay 120 degree Fahrenheit pataas o yung thermophilic stage. Ito yung stage na unti-unti nang kinakain ng bacteria yung ating mga materyales para matransform yung ating compost or materials into compost. So piniflip natin yung ating mga materials every 5 days para ma-introduce yung hangin sa ating compost pile. At the same time, hindi babaho yung ating compost pile kasi aerated yung ating mga materials. So malayo ang tsansa na siya ay bumaho kasi ini-introduce natin yung hangin sa ating mga materyales. So again, always apply yung tubig kasi nung nakaraan medyo konti yung pag-apply natin tubig kaya medyo mababa yung temperature natin. Again, ang tubig, hangin ay nagpapataas ng temperature at the same time nagpapabilis para ma-decompose yung ating mga materyales. After natin i-flip yung ating compost pile ay muli natin itong babasain. Then after that ay tatakpan ulit natin ng tarpaulin or plastic para maprotektahan natin sa ulan at sobrang init yung ating compost pile. Then after 5 days, ganun ulit ang gagawin natin. I-flip ulit natin, babasain natin hanggang sa umabot na ng 45 days.
ito na yung ating compost pile after 15 days or 2 weeks. So kung mapapansin, nag-discolor na yung ating mga materyales at ang temperature ay umabot na ng 130 degrees Fahrenheit. So ideal temperature na siya or thermophilic stage. So ang gagawin natin ngayon ay ipi-flip ulit natin siya again. Kaya piniflip ay ini-introduce natin yung air doon sa ating compost. At the same time, yung mga nasa outer part ng ating compost pile ay siya namang mapupunta doon sa gitna para ma-decompose din naman yung mga materyales na yan. So again, ipi-flip natin siya, then lalagyan ulit natin ng tubig para continuous yung moist, kasi pagka natuyo yung ating materyales ay hihinto or babagal yung ating decomposition rate ng ating compost pile. Noticeable na yung discoloration ng ating compost pile. At habang piniflip po ito ay nakikita ko yung lumalabas yung steam or usok. Kaya lang dito sa ating video ay hindi siya gaano nakikita. So again, i-flip natin to. Then after that ay babasahin natin. Then do sa ika-20th at 25th day ay unti-unting bababa ang kanyang temperature from 140. Bababa siya ng less than 90 degrees. Ibig sabihin unti-unti nang nadidecompose yung ating materials. Again, don't forget na basahin yung ating compost pile. Tatakpan natin yan. Then after 5 days, ipi-flip natin muli yung ating compost pile. So ito na yung ating compost after 20 days. Ito-turn natin siya today. So ang temperature niya ay nasa 108 Fahrenheit. So hopefully tumaas pa yung temperature niya. So 20 days, turn natin today yung ating compost pile. Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Check natin today yung ginawa nating compost 45 days ago. So gumawa na rin ako ng screen para screen natin yung ating compost. Then puntahan natin yung ating composting area para mag-harvest tayo ng compost. So ito na yung ating composting area. So nag-decrease na ng volume yung ating ginawang compost. Halos 1/4 or 1/3 na yung kanyang size mula nung ginawa natin o nag-start tayong gumawa ng compost. Ito yung compost pit na ginawa natin mga 45 days ago. Yan. So halos hindi na natin ma-recognize yung mga damo na nilagay natin 45 days ago. So ito iba, totally decomposed na. Yan, ito naman yung medyo mga twigs ay hindi pa siya decompose. Then ang gagawin natin, i-screen natin to. Then after natin ma-screen yung mga pine material, itatabi natin, ilalagay natin sa vegetable garden. Then yung mga na-screen naman ay isasama natin sa next batch na ating gagawin compost. Meron na tayong green material at dito naman sa kabila ay meron naman tayong brown material. So napansin ko dito sa ating compost ay meron ako nakikita na
na millipede sa tawag ata dito eh. Pero according do sa mga napagtanungan ko ay tumutulong sila para mapabilis ma-decompose yung ating mga materials na ginagawa. Yan. Meron na tayong compost na magagamit. I-screed na lang natin siya. So ito yung ginawa kong screen. Then kumuha tayo ng sirang batya para ma-screen natin yung ating compost. Isang pagkakal. Yung mga screen natin. Naman dito please. Kuha tayo ng kuha na ako. Ito na yung ating compost na nagawa after 45 days. Ayan. Wala na tayong makikitang trace ng mga dahon na nilagay natin before 45 days ago. Ayan. Then ito naman yung materials na na-screen natin. Ito yung mga materials na hindi pa gaanong nade-decompose or semi-decompose na siya. So ang gagawin natin ay isasama natin sa ating compost pile na gagawin next time.
After 45 days, ito na yung resulta ng ating compost pile na ginawa 45 days ago. So meron na tayong tinatawag na Gardener's Black Gold. So ang gagawin natin ay pwede na nating i-apply sa ating mga tanim na halamang gulay o mga ornamental plants. Pero sa akin, ginagawa ko, kinukure ko pa siya ng mga 1 to 2 months bago i-apply sa ating mga halaman. Kaya mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panonood ng aking channel. Please watch and share and press the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na gagawin. And subscribe na rin para matulungan nyo naman akong lumaki ang aking channel at patuloy tayong gumawa ng mga video na tulad nito. Magandang buhay and God bless us all.